Mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang gamitin ang higaang ito sa pagpataw ng parusang kamatayan. Nananahimik ngayon ito sa museo sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ngunit nagbabago na raw ang panahon. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging. 50 bitay kada buwan ang gustong ipatupad ng uupong Pangulo. Makabubuti ba sa lipunan ang parusang bitay? O magpapababa lang ba ito ng halaga ng buhay? Sa nagdaang linggong ito, halos araw-araw headline ang droga at rape. Matagal ng talamak ang mga krimeng ito sa bansa at sawa na ang mga tao sa kawalan ng solusyon. Talaga? So ganun lang pala yun. Ayon kay Dante Jimenez, ang founder at presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, araw-araw 10 biktima ng karumal-dumal na krimen ang lumalapit sa kanila para humingi ng tulong. Please, sa amin dito yung mga heinous crime, yung karumal-dumal na krimen, yan ang po dapat ilagay sa immediately sa death penalty, whatever form it is, acceptable na po sa amin yun. Bakit po kayo pabor sa parusang bitay? That we believe will really instill fear among the criminals. Wala ang nangyayari ngayon. Ang takot po bayan, mga kababayan natin. Take the case of that rape victim na mga yung isang colorum van. Inold up na, kinidnap. Kidnapping yan That was abduction. Abduction, rape, robbery, theft. Anong gusto mong gawin dyan? Bubuhayin mo pa yan? Nang agaw daw ng baril ang suspect na si Alfie Urado. Ang isang suspect sa colorum van rape, hindi na kailangang mahatulan pa ng death penalty. Paano siya nakapag-agaw ng baril? Alam mo yung taong walang gusto na mamatay niyan talaga. Kahit talagang pipilitin niya kung ang damdamin na gusto na mamatay talaga, walang gagawin pa. May mga tao nagbibigti sa ganitong Sunod-sunod na rin ang tila na parusahan ng bitay na hindi na dumaan sa korte. Kakambal kaya ng lumalakas na panawagan para sa death penalty ang pagpapaligpit sa mga suspect. Sa opisina ng VACC, nakilala namin ang isang biktima ng rape na tinutulungan nila. Walang takot na humarap sa kamera ang 21 taong gulang na si LV Espiritu. 17 siya o menor de edad noong maghahasa. Ang suspect ang may kayang kapitan ng barangay ng lugar niya na si Michael Briva. Pero sa ngayon, hindi pa man lang siya nahuhuli, Nasaan daw siya? Nasaan po Tarlac, Laguna. Hindi ka ba pwedeng balikan, no? Pag nandito ka na po sa ganitong sitwasyon po, kailangan mo po talagang maging matapang Kung matapang po yung kalaban mo, kailangan mas matapang ka pa po. Kasi kung makikita po nila na mahina ka, mas mamaliiting ka po nila Noong kampanya, binigyang boses ni Duterte ang galit ng napakaraming katulad ni LV, mga biktima at ordinaryong mamamayang sawang-sawa na sa kriminalidad. Ngunit mababawasan kaya ng bitay ang krimen kung mismong mga nasa kapangyarihan ang gumagawa nito at hindi naaaresto. At tulad ng sinasabi ng iba, ang mga may hirap lang kaya at mga walang masandalan ang bibitayin ng pamahalaan. Ayon sa human rights organization na Amnesty International, sa buong mundo hindi raw napatunayang bumaba ang krimen
kapag may parusang bitay. Ano tingin nyo sa sistema ng hustisya natin? That's one of our contentions, no. Bago natin sabihin na kailangan magkaroon ng death penalty, kailangan ayusin yung ating legal process, legal system. Alam ng mga tao kung paano matatakasan, alam ng mga tao how to skirt the law. Kaya kung hindi natin binibigyan ng sample ang mga taong gumawa ng krimen, na sila ay mahatulan at mabigyan ng karampatang kaparusahan, patuloy na mangyayari yung pinoproblema nating continuous increase ng crime rate. Ngunit ayon kay President-elect Duterte, hindi pala ang pagpapababa ng krimen ang pangunahing layunin niya sa pagpapabalik ng bitay. Hindi yan to deter whether you like to commit a crime or not. That's not my business. Yung death penalty to me is the retribution. Magbayad ka sa ginawa mo. Madalas ang gumagawa ng karumal-dumal na krimen ay kakilala pala ng biktima. Yan ang natuklasan ng aktres na si Cherry Pie Picache noong pinatay ang ina nito noong Setyembre ng taong 2014. Sorry, we'll give out an official statement. I hope that now you just respect if you want some privacy. Thank you so much. Tatlong saksak ang tinamo ng 75 ina niya mula sa dati nilang kasambahay na si Michael Flores nang looban nito ang bahay ng biktima. Nagmamakaawa po kami kung may alam kayo na makakatulong para malutas ang kaso ng karumal-dumal na ginawa nila sa magulang ko. Kakaibang hirap ng loob ang naranasan ng aktres. Dahil sa nakalipas na dekada, siya ay naging boses pa ng restorative justice o reformasyon para sa mga bilanggo. Basta lahat, yung mga ganyan. And then, nung nangyari sa akin, about my mom, I stopped. Siyempre. Bakit? Siyempre, parang you felt na, why would I, siyempre, i-generalize mo eh. Diba, usually, diba? Parang, I just stopped. I just didn't have the feel to help them now. Tapos, generalize mo, they're all, diba, criminals. And you're one of them. So why would I go to you now and help you? Parang ganon. Nahuli rin ang suspect sa pagpatay sa kanyang ina. Kadalasan inaabot ang 7 taon ng kaso sa korte bago matuldukan. Sa bagal ng paglilitis, nagsusulputan tuloy ang mga tinatawag na anghel na nag-aalok na mabilis na hustisya. Na pwede rin naman, alam naman natin. At nangyayari na. At nangyayari. At ino-offer. At tinatanong, gusto nyo ba tapusin na? Pwede naman eh. For the longest time, diba, while the case is going on, diba, makakausap ka, alam mong may posibilidad. Diba, na padaliin na lang, patayin na lang siya. Sa kaso naman ni LV, pugante na ang suspect sa pangahalay sa kanya na si Michael Briva, ang dating kapitan ng barangay 139 ng Caloocan City. Nakadalawang warrant of arrest na sa kanya dahil nabaliwala ang una. Nakita po dun na ang isang chief daw po, hindi daw po nakapirma. So sabi po ng judge, aalisin daw po muna yung warrant, babalik sa una para po pumirma yung judge. Pumirma po ngayon yung judge, kaya po nagka second alias warrant po siya, binabaan po siya nung May. Taong 2014 nang nakapagsampa ng kaso si LV. 2 taon makalipas ang krimen. Sa paglipas ng mga taon, hindi nakakapagtaka na lalong namumuo ang galit sa puso niya. Dapat po talaga mamatay po sila. Mamatay po lahat ng biktima po, lalo na po sa mga walang kabuwang-umuwang na tao po.
Ang mga ganitong emosyon ang maaaring mag-udyok sa mga mambabatas na ibalik ang parusang bitay. Kung matutuloy, ang Pilipinas ay may sasama sa iilang bansa lang sa mundo na nagbalik ng death penalty pagkatapos itong tanggalin sa batas. Sa parusang bitay, wala nang bawian ng hatol. Ang buhay na kinuha, hindi na maibabalik. Ngunit sa ating bansa, hindi lang mabagal ang hustisya, marami pang pagkakamali. Kung maaalala natin, pati ang sentensyang bitayin si Jose Rizal ay nakabase sa maling impormasyon. At hindi rin ito nakapagpigil ng ating revolusyon. Paano tayo makakasiguro na walang pagkakamali sa naging paglilitis sa bibitayin? Mahaba at makulay ang kasaysayan ng parusang bitay sa Pilipinas. Kadalasan mga krimen sa droga at rape ang napatawan nito. Noong panahon ni Pangulong Marcos, hinatulan ng kamatayan sa firing squad ang drug lord ni si Lim Seng. 10% raw ng drogang heroin na ibinebenta sa Amerika noong dekada 70 galing kay Lim Seng. Mga kaso naman ng rape ang madalas nahatulan noong panahon ni Pangulong Estrada. Si Leo Echegaray ang unang binitay sa panahon ni Erap sa kasong rape ng anak ng kanyang ka-live-in. Hoy! Naka-extra ako rito eh. Alis dyan! Katulad ng kaso ni Lim Seng, naging malaking balita ang kamatayan ni Echegaray. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ang Pilipinas ng lethal injection o pagturok ng lason sa katawan. Ito raw ang mas makataong paraan ng pagpatay. Hanggang sa huli, hindi umamin si Echegaray sa kanyang nahatulang sala. Marami ang naimbitahang manood, kabilang na ang dating senador na si Rene Cayetano. Well, ang words niya ganyan, no? Patawarin niyo ako, sambayang Pilipino, no? Sa kasalanang ipinaratang niyo sa akin. Parang nag-post pa siya ng konti. Then he said, Pilipino, pinatay niyo ang kapwa Pilipino. Ano pong mood sa loob habang nangyayari po? Tahimik. How would you describe this experience po? Para kasi akong atakihin doon sa loob eh. Para sa akin, personal ko lang, hindi ako nakadama ng kahit na anong kasiyahan o fulfillment or anything, kundi nalungkot ako sa no? Para mong pinasok yung tatlong baboy sa isang katayan at kakatayin mo sunod-sunod, no? Hindi na tao yan. Huwag na, let's abandon all pretense. These are people that the state treats them as people. Tinuring ng parang hayop yan, parang baboy na yan, na pinasok sa isang abattoir at kakatayin isa-isa. Si Attorney Theodore Te ang isa sa mga naging abogado ni Echegaray noong umapela siya matapos hatulan ng mababang hukom. Huli na nang lumabas ang ebidensya na walang legal na relasyon bilang amain si Echegaray sa biktima na kailangang patunayan sa ilalim ng batas ukol sa death penalty. Sa proseso ng hustisya sa bansa, hindi na pala tinitingnan ng Korte Suprema ang mga ebidensyang tinatanggap na ng mababang hukom. Sinusuri lang sa pinakamataas na korte kung sumasang-ayon ang hatol sa saligang batas. Magandang halimbawa yun para ipakita kong yung proseso ng review, no? Meron talagang
possibility of error. Wala nang bawian. Walang bawian, no? Ang problema dito, yun nga, inaamin naman natin lahat, no, na hindi perfecto yung sistema, no? Tao yung mga quest, hanggang all the way up to the Supreme Court, mga tao lang din yan, no? Nagkakamali, at baka may hindi mapansin. Sa katunayan, noong taong 2004, inamin ng Korte Suprema na sa bawat 10 kaso ng death penalty, 7 ang may pagkakamali o judicial error. Inalathala ito ng Korte Suprema sa desisyon nito sa People of the Philippines versus Efren Mateo. Lalo ito napatunayan sa kaso ni Marlon Parazo na isang pipi na nasentensyahan din ng bitay. Ito bumaliktad ang Korte Suprema dito. At sinabi talaga ng Korte Suprema, bumaliktad kami dahil napatunayan talaga na nagkamali yung unang desisyon. Pero ito, significant dahil death mute, accused of rape, sentensya, bitay, no, tapos. Binawi ng Korte yung unang desisyon. Sabi ng Korte, he never got a fair trial. He could not understand what was going on. He could not understand the proceedings. Hindi pwedeng ganun yung sentensya. Sa huli, napalaya si Marlon. Pag nagkamali yung judge sa akin, yung lower court, at nakita ng Supreme Court mali, i-sanction yung judge ng lower court. Come up with your judicial, sabihin mong, remedial measures to minimize itong errors. Nakita mo, ang daming mga ganon, totoo yan. And I must admit, ang daming nabibiling mga kaso sa sistema natin ngayon. Now, with President Duterte there, siguro naman, sinabi niya, no to corruption. And that cut across all government agencies. Karamihan sa mga nasentensyahan ng bitay ay may hirap ayon sa Free Legal Assistance Group. Kahit libre pa ang abogado, magastos ang pagsasaayos ng mga dokumento at iba pang kailangan sa depensa. At habang may kaso, hindi rin nakakapagtrabaho. Ito ang huling salita ng isa pang nabitay noong panahon ni Erap, si Archie Bulan. Hango ito sa sulat niya bago siya binitay. Alam naman natin na ang parusang kamatayan ay para lamang sa mga mahihirap na tao na walang kakayahang maipagtanggol sa kasong kanyang hinaharap. Sa administrasyon ng parehong Pangulong Cory Aquino at Gloria Arroyo, tinanggal ang parusang bitay sa batas. Ngunit sa panahon ni Arroyo, halos 50 kaso ng bitay mula sa panahon ni Erap ang naiwang wala pang papel kung ano na ang magiging kapalaran ng hinatulan. Kung maibalik ang parusang kamatayan ng bagong Pangulong Duterte, balik bitay rin kaya sila? Ang mga unang dumadalaw sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa nagugulat na mas mukha pa raw siyang isang barangay kaysa sa preso. Sa medium security compound ng Bilibid, inililipat ang mga convict na mahigit 20 taon na sa maximum at may magandang record. 39, di ba siksikan doon? Isa sa mga nalipat dito mula maximum si Teddy Ogsila. Noong legal pa ang parusang bitay, nahatulan siya ng kamatayan sa salang pagpatay na kanyang itinatanggi. Pumasok siya sa piitan sa parehong taon kung kailan binitay si Leo Echegaray. Si Digong Duterte, na gustong ibalik yung parusang bitay. Anong nagiging pakiramdam mo doon at reaction mo doon sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte? Sa akin po, siyempre sa bitay, ako kung sakaling pamilya ko mabiktima, masakit din sa parte ko, di ba? Andun yung galit ko rin sa mga taong gumawa ng krimen. Ang isa lang nag-udyok sa akin na para hindi na ituloy yung parusang bitay na yan, na pipilit yung mga umahawak ng kaso na gumawa ng pamamaraan nila para dumampot ng mga taong kahit walang kasalanan. Kaya dyan na naman nag-uumpisa yung mga problema. Kaya para sa akin sana, kung ibabalik man nila, siguraduhin nila na yung taong gumawa ng kaso o ng krimen, yun ang mapaparusahan. Hindi yung mga walang kasalanan. 19 na taong gulang si Teddy nang mahatulan.
Estudyante siya noon sa kolehiyo sa Baguio. Sa loob ng piitan, nakahanap ng misyon si Teddy. Santay na lang natin ito, ha? Gagawa natin na sulat ko, tapos... Tumutulong siya bilang paraliga para sa mga kakosang hindi masyadong makapagbasa. Palagay ninyo, paano kayo hinubog ng bilibid? Dasal lang po. Dasal lang, tsaka... piniting tanggapin yung... bagay na nangyayari. Ganun lang. Sa bakura na medium security, hindi mo mababakas na nasa kulungan ka. Si Bob Marley. May mga maliliit na pagawaan, kadalasan mga gawang sining. Isa raw itong paraan ng rehabilitasyon na patungo naman sa tinatawag na restorative justice. Ang narinig ko lang, gusto niyang ibalik yung parusang bitay. Wala lang po problema, kaya lang po sana kung maaari sana yung mga nandito na sa Bilibid na nakaka 15 years na pataas. Sana naman mabigyan ng pagkakataon na makalabas naman. Eh siguro naman nakikita nyo naman pagbabago namin dito. Kung sakasakali man nagkasala kami sa labas, siguro naman yung panahon na pangulungan namin dito sapat-sapat na para bigyan kami ng pang pagkakataon makapamuhay sa labas, di po ba? Isang taon makalipas ang pagkakapaslang sa kanyang ina, nakayanan uli ni Cherry Pie na bumisita sa loob ng kulungan para simulan muli ang kanyang pagiging volunteer. Matatouch ka, yung maaantig din talaga yung puso mo. Kasi nung nagsalita ako dun sa Viso, sabi ko, sorry ako, sabi ko, tagal ko nawala, hindi ko kayo sinuporta, hindi lahat ko kayo. Di ba, parang I'm sorry, di ba? Sa kabila na nangyari sa kanya, hindi pa rin pabor ang aktres sa parusang bitay. Restorative justice, ang healing hindi lang nanggagaling dun sa offender, pati sa biktima. Because we need healing. Like ako, it will take years for me to heal. And maybe years for me to actually forgive. Paano lahat mangyayari yun kung puputulin mo na yung pagkakataon? May iniwang bunga ang malagim na naging karanasan ni Elvie sa kanyang rapist. Sa umpisa, nandiri siya sa sinapit. Ipinipili ring ipalaglag ang bata na nagkasala sa kanya. Tingin ko pa lang parang mahal mo naman yung bata. Opo. Masaya naman po. Masaya po talagang maging ina. Totoo po talaga yun. Nung pinipilit ka magpa-abortion, bakit hindi ka pumayag? Dahil nga po naging Christian po ako, parang nalinaw rin po sa isip ko po na masama po yun at saka takot po ako sa Diyos po. Ngunit lumambot man ang puso ni Elvie sa anak, hindi pa rin nagbabago ang hangarin niya sa ama nito. Kasi kung yung death penalty, kumbaga yung gobyerno yung pumapatay, hindi kaya yung lumalabag sa utos ng Diyos din? Lumalabag po. Pero po kasi parang hindi na rin po kasi uso sa tao yung utos ng Diyos. Wala na rin po silang parang wala na rin po silang gusto pong, hindi na po nila sinasapuso po yung utos ng Diyos. Iba po yung tao ngayon. Hindi po dapat kawaan. Dahil hindi nga po siya naawa sa biniktima niya. Hindi po siya naawa kung ano pong kahantungan niya. Ano ang mangyayari sa isang community kung ang sensibilities o ang mentalidad ng isa is magbawian tayo ng magbawian? Then violence will never stop in any form. Hindi naman siguro ganun katigas ang puso ng tao na para makulong ka in 30 years at marirealize mo na talagang wala kang kakapitan at wala kang pupuntahan kundi sa humanity mo, di ba? Paano hindi magkakaroon ng hope na magbago ang isang tao? Mabait man isipin pero sa isang banda, pinalad pa ang kaso ni Cherry Pie dahil nahuli ang salarin, nahatulan at ngayoy pinaparusahan. Ang nanghalay naman kay Elvie ay malaya pa. Para naman sa halos 50 may hatol pa rin ang bitay noong mga nakaraang dekada na hindi pa nako-commute o nababago tulad ni Teddy. Hindi pa malinaw kung balik-bitay rin sila sa oras na maibalik ang parusang ito. Tinutulungan ko na lang yung sarili ko na para makalabas dito sa pamamagitan ng sulat-sulat ko.
Kaya hinanda ko po na kumari makagawa ko ng sulat sa Board of Pardons and Parole para ma-commute po yung kaso ko. Yung sentensyang ipinataw sa akin. Tiyaking mahuli ang salari, maparusahan, at ihiwalay sa malayang lipunan. Baka yan ang tunay na solusyon sa karumal-dumal na kasalanan. At may isa pa, mabigyan ng pagkakataon magbago at maging mabuting mamamayan. Mula sa Bilibid sa Muntinlupa, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.